Magandang umaga sa inyo mga kapatid. Ito panibagong araw na naman tayo. Sabado kayo dito. Oras natin 5:27 ng umaga. Sabado pero Friday ko ngayon. Mayroon tayo sa wakas, nagkaroon din tayo ng dalawang load. San Diego, tapos dadaan tayo sa Perez, Moreno Valley, and then diretso tayong NRT. At tapos na. Mga kapatid, samahan niyo ako, check natin to at bago natin tayo bumiyahe, check muna natin tong truck. Lagin muna. Tingnan ko lang mga kapatid kung ready na yung trailer natin na pipick up. Okay na, ready na. Ayan mga kapatid, tingnan nyo ang load natin. Ready na yung trailer. Sport Arena San Diego tayo uli. Tara mga kapatid, samahan niyo ako free trip tayo. Checkin muna natin yung mga delikadong lugar ba, delikadong mga parts. Mahirap na. Gulong natin kung walang crack, walang maluwag na bolt ba. Nangyari. Yan. Siyempre una yung oil muna. Check muna natin ang oil. Dito ang pagme-maintain nila ng sasakyan dito mga kabrad, okay pa. Every 3 months chini-check yan, general check up nila sa shop. Yan ang kagandaan sa kumpanya. Okay, sige natin, make sure hindi maluwag yung mga joint na yan ng steering, gearbox, mga lift natin, shock, make sure no leak. Yan lang naman pag check niya. Mga joint mo paandarin ko lang mga kapatid para makita natin kung may damage yung belt, kasi mahirap matanggalan tayo ng belt sa kalsada. Nasa freeway ka.
kagabi. Yan lang mga tinitingnan natin. Walang damage. Mapapansin mo kasi dyan mga brad, kung halimbawa may missing bolt o maluwag, manunotice mo naman yan, mapapansin mo naman yan kasi may mga gas yan kaliwat kanan. Kaya mga brad, meron lang yan. Hataw na naman tayo mga brad. Make sure lock tong anong to, dahil minsan pag tumatakbo ka, nalimutan yung mailak yun na mabuti, tataas yan mga brad. Malinis yung side mirror para malaki ang view mga brad, kitang-kita nyo ang paligid. Yung mga iba nanggigitata ng mga side mirror, wala silang pakialam. Mas maganda yung malaki ang nakikita mo, lamang ka dyan mga kabrad. Ito mga kabrad ang ginagamit kong spray ba, para medyo fresh ang amoy. Kaso ang mahal nito rito mga kabrad, mga $12 plus tax. Sira pa, sira na ngayon malapit nang maubos yun. Sira na yung yan. Ni-sprayan lang natin yung mga ano ba yan, para mag-amoy fresh ba tayo. Yan. Maghapon na yan. Pangit naman, sobrang bango. Mahirap kasi siyempre may ibang tao na yung pawis ba nila nakulog dito sa sakyan. Hindi naman siguro maganda kung lalanghapin natin yung buong araw. Kaya siyempre normal lang yung sprayan natin ng konting just natin ito mga brad. So na pre-trip na natin, in-inspection na natin, okay naman. So inspect, pre-trip, no defect. Okay. Tingnan natin mga kabrad yung log natin kung anong oras tayo nag-clock in dito. 5:19. So 5:33. Okay na siguro. Takbo muna tayo dahan-dahan kasi kailangan naka-on duty pa tayo. Kulang pa at least mga
15 minutes. 244651. Ito mga kabrad ang pipick upin natin trailer. 244651. Puntahan na natin mga kabrad. Hanapin na natin yan. Hahanapin na natin yan. Medyo okay ang panahon ngayon mga kabrad, hindi naman malamig, hindi naman mainit. Kaya lang kasi ang style ko rito mga kabrad, pag winter time, kailangan bago ka pumasok sa trabaho para hindi ka lamigin, maligo. Pag bagong ligo ka, hindi ka lalamigin yan. Yung iba, kung isang linggo nang hindi naliligo, malamig talaga yan. May ganun hindi naman natin pwedeng magmarunong sa kanila, yun ang trip nila. Kondisyon ba? Parang ano kasi yan para ka minasage. Siyempre maliligo ka, may water heater, medyo adjust mo lang ng konti ng medyo mainit-init ang katawan mo, parang minasage. So pagpasok mo sa trabaho maganda kondisyon mo. Pag hindi ka maligo mga kabrad, hindi ka maligo mga kabrad, lulumo-lumo ka. Paunahin na natin yan, delivery. Pwede na siguro natin ilagay sa 519, 543, 538, 90. Pwede na. Lagay na natin mga kabrad sa yard para makatakbo tayo medyo matulin-tulin. Ayaw kasi mga brad, kaya ko ginagawa to, at tinitipid ko yung driving time. Kasi ang driving time ko mga brad hanggang 11 hours lang. Kung maaari, hindi ko yung ginagamit dito sa yard. Paglabas na, saka lang mag-automatic yan. Pupunta ng pag naka-yard ka, in-adjust mo sa yard yan, pwede ka nang tumakbo ng mga 8 miles. 6 to 8 miles. Pero pag hindi, naka on duty ka lang, automatic yan. Pag takbo ka lang ng 5 miles per hour, automatic lang pupunta sa driving. Ganun lang para ano man ang mangyari sa kalsada, ma-traffic pan tayo, may oras tayo. Ganun lang yun. Ano ba ang kukunin natin trailer? 244651. 244651. Ito na kagad mga brad, yan yan ganyan lang yun ay ikot ng ikot pa, ayan na. Silawan natin yung yan mga brad. Chichikin muna natin to, kukunin natin yung serial number. Yan ang itatanong dun sa gate. Yan. Cellphone natin mga brad, hindi natin makita yung serial number. Ayaw, serial number. Kabit muna natin to, mahirap makalimutan to
Ayan mga kaprad, automatic. Yung ibang trailer may handle pa, pero itong natsimpuan natin na trailer na ginamit nila, yung ano na ba, hangin na ang pipindutin mo lang yung button para i-slide yung tandem mo. Hi, good morning. Sorry about that. I was trying to figure out. Anyways, hi, where are you going? 2-1. 201. Magandang umaga mga kapatid. Panibagong araw tayo ngayon, January 2 ngayon dito, Friday, araw ng Friday. Ang oras natin alas 6. Alas 6. Ang deliver natin ngayon mga kapatid sa San Diego. Medyo maganda ang araw ngayon dito, hindi umuulan. Hindi katulad ng mga nakaraan. Malakas ang ulan. Kaya marami tayong nakitang mga aksidenteng actual, talagang live. San Diego ang ano natin, delivery. Hindi ano ngayon, hindi masyadong matraffic kasi mag-aalas pasado alas 6 na, walang traffic. Siguro yung mga celebrate ng New Year tinuloy-tuloy na nilang bakasyon. Kahapon nagkaroon tayo ng problema dito sa window natin, ayaw tumaas. Pero nung makarating ako sa Santa Ana yesterday, nung pinatay ko ang makina at binuhay ko ulit, gumana naman. Kaya ngayon walang problema. Sa bagay, isa lang tong load natin kung hindi pa rin gumagana dadan dito sa shop. Marami muna Brad na experience ko rito bago ako naging truck driver. Unang dating ko rito sa California, kung ilang taon muna akong nag-janitor. Hanggang sa naging welder, hanggang sa ito na, pinasok ko ng tracking. Kaya kayo pagka gusto nyo magmaneho ng malaking truck na ganito, huwag kayong mailang na isipin kagad hindi nyo kaya. Dali lang ito. Lalo na ngayon
kakakadyo. Kakakambyo ka, kakambyo. Wala na. Tuloy-tuloy na yan. Puro na yan automatic. Ngayon, marami nang mga hinuli na lahat yung mga illegal na mga driver ng truck na walang, siguro mga walang papilit. Marami na ang nahuli. Ang opinion ko lang, siguro ang naisip ko mga kabrad, gusto na nilang ilabas yung yung truck na walang driver. Kaya inuunti-unti na nilang, siguro opinion ko lang yan, hindi ako sigurado, pero yun ang naiisip ko kasi marami na, may mga truck na tayong tumatakbong wala, hindi na kailangan i-drive yung tao pero mayroon pa rin nasa passenger o kaya nasa sa likod natutulog habang nagdi-deliver. Pero aywan ko lang, ako siguro hindi sasakay doon. Mahirap na yun mamaya kung saan ako dalhin. Alam mo naman ang sensor ang sensor, puro sensor na yan. Paano kung nagkaroon ng problema ang isang sensor mo? Nabiruin mo yan. Naanak mo pa sa freeway, biglang nagkaroon ng problema, paano ka na ngayon? Pero aywan ko lang din, parang perfect din ang pagkagawa kasi marami ng coaching tumatakbong walang driver Marami na tayong nakikita, katulad kahapon, tinuro ko sa inyo yung mga tumatakbong kung alin yung walang driver. Ang tao doon mga kabrad, nasa passenger side, nagbabasa-basa lang ng ewan ko kung anong binabasa nun. Ganun na ngayon ka-high-tech. Kaya siyempre ako nag-aalala na rin sa darating ang panahon talaga mawawalan na kami ng trabaho. Nawala masyado na tayong high-tech. Napakaraming nabubuhay dito sa California mga kabrad, ng mga truck driver, napakarami. Kaya pagka nangyari yun, nawala na tayo ng trabaho dito mga kabrad, ano pa ang gagawin natin dito? Ba't pa tayo stay rito? Diyan sa Pilipinas kahit pa paano makakagulay tayo ng malunggay. Dito mga kabrad, ang malunggay dito may $10 ang isang maliit na bigkis. Sa $10 na. Ang tuyo dito mahal. Mahirap magtanim dito mga kabrad. Marami kang gagamitin na nag-try na ako magtanim Hirap mabuhay. Ewan ko lang kung pag mag-aalaga ka naman dito mga kabrad ng hayo, katulad ng baboy, maraming rules. Pa-approvean mo pa yan sa city, kukuha ka pa ng permit, chichikin ang yard mo kung allowed ka para mag-alaga ng hayop. Kahit pispan, lalo na ang pispan mga kabrad, mahigpit. Kaya mahirap dito mabuhay. Sa
Habang kumikita pa tayo eh. Pero pag dumating na yung panahon yan, dadating yan eh. Hindi maaaring hindi. Dadating yan yung mga ilang years na lang siguro, puro ang tatakbong truck na, wala nang driver. Sila na lang ang kikita niya. Kawawa tayo mga mahihirap. Lalo tayong hihirap. Mga kabrad, nagtry ako mag-alaga ng baboy eh. Para madali, binili ko na baboy na. Aba, nung alagaan ko ay naging biik. Kaya dala na ako. Ayaw ko na. Parang wala ka nang kikitain dyan. Mahala ng feeds. Tubig, malakas sa tubig. Mabaho pa. Pag hindi mo nalinis na maayos. Walang traffic to mga kabrod oh. Kala mo linggo. Itong lugar na to mga kabrod, nasa Riverside tayo ngayon. Riverside, California. Kukunin natin yung 215 South. Yung Moreno Valley, dadaanan natin yan. South tayo. Pag mga ganitong medyo maliwalas ang panahon, walang ulan, okay lang, hindi masyado delikado. pagdadrive na natin ngayon mga kabrad, nagbago na kasi yung ano dito eh, nagbago na ang batas eh. Mula umpisa kahapon, pag nahuli ka na hindi ka nag-stop halimbawa sa stoplight, eh 1,000 na raw ang multa, $1,000. Buti na lang dito mga kabrad sa freeway, walang stoplight. Pero kailangan siyempre susunod ka sa tamang takbo. 55 lang talaga ang California mga kabrad. Pwede ka mag-over ng konti, tulad nga lang sabi ko, pwede ka mag-over ng konti, pero konti lang.
$1,000. Isang linggo mo rin kakayod. Isang linggo mo rin kakayo rin yan dito. Masyadong malaki ang nilaktaw ng pagbabago ng mga multa ng violation. Meron mo 1,000. Grabe. Kala nila kung kumita tayo rito napakalaki.
babalikan ko kayo. Iwan ko muna kayo mga kabrad. Okay, nandito tayo mga kabrad. Dumating na ako dito sa San Diego. Hindi pa ready yung trailer na dapat nating ipalit sa load ko. Kasi swap tong tinatawag. Di-deliver ako ng yung trailer ko loaded. Ang kukunin ko rin loaded din. Na ibabalik ko rin doon sa facility namin sa Rialto. Ngayon may ipapakita ako sa inyo mga kabrad na importante ito kung kayo ang trabaho nyo truck driver. Importanteng bagay ito mga kabrad. Nasiguraduhin nyo na walang, bago nyo hilahin ang trailer nyo, silipin nyo ang ilalim. Nasiguradong walang natutulog o nakatirang homeless dyan sa ilalim. Kasi pag yan ang nabangga, pag yan nasagasaan nyo yan, kahit nandyan natutulog yan, ikulong ka. Kaya tara, samahan nyo ako kabrad, papakita ko sa inyo. Wala lang akong dollar dito. Mayroon $2. Wala lang iba bibigyan ko sana kung sakaling mayroon ng natutulog doon. Chichikin lang natin mang ilalim mga kabrad. Samahan nyo ako. Kukunin na rin natin itong paperworks para checkin natin kung okay na yung o yan mga palap kabrado wala sila eh. Ano sinasabi ko kabrado? Pero ito mga kabrad, ang kukunin natin trailer, sisiguraduhin natin na walang natutulog doon sa ilalim. Hi. I just want to make sure you're not on this side before I pull it up. I'm just leaving right Alright, thank you. Sorry. It's okay. Good one. How you doing, boss? You not biting me? No, he's friendly. Here, I got $2 in there. Oh. If you want. Thank you so much. No problem. Kawawa naman mga kabrad. Oh, yan oh. Kita nyo. Babae pa yan. Mag-asawa ata mga kabrad. Kawawa naman. Ayan o. Nag-i-impake na sila kasi mahirap. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kabrad. Kung kayo ang trabaho nyo tracking, dumadami ng dumadami ang tao ngayon na wala nang nawawala ng tirahan dito sa California mga kabrad. Paalis na sila mga kabrad. Ayaw ko maghintay sa loob kabrad kasi baka sabihin nila madali ko. Alis na sila kabrado. Yan ang sinasabi ko, kawawa naman niya kung hindi mo titingnan bago mo hilahin ang trailer. Kailangan titingnan mo na walang matutulog kasi delikado.
Okay, sige na, mamaya naman tayo. Babalikan ko lang kayo mamaya mga kabrad. Babay muna. Okay. Pasensya na kayo mga kapatid. Naputol yung video ko kanina, nalobat tayo. Kaya hindi ko napakita sa inyo yung pag-deliver ko dun sa San Diego. Ngayon nandito na ako sa Perez. Kain muna tayo ng konti. Susubok lang ako ng konti. Ito mga kabrado, ang ulam ko, wala, hindi ko na makilala to, putol na eh. Isda to mga kapatid, isdang langoy. Nilalagyan ko talaga ng sibuyas yan, panlaban sa high blood. May nangarating sa akin balita mga kapatid, magre-react lang ng konti dun sa sinasabi ni, totoo ba yun yung sinasabi ni Senator Robin Padilla na mamimigay daw siya ng 1 milyon pagka naging presidente? Ang ganda sana yun, ang ganda nun, kaya lang siyempre hindi naman lahat ng tao pare-parehas eh. Ang magandang nakatanggap nun, kung totoo man, kung totoo kasi dadaan pa sa proseso yan eh. Tiyak yan, maraming kukontra. Kaya malamang na hindi matuloy kung totoo na gagawin. Pero ang akin doon, kung totoo man na mangyari, mga kapatid, pabor yan dun sa mga tao na mabuti ang hangarin sa pamilya. Pabor na pabor. Ang tanong ganito, paano kung mapunta dun sa ibang tao na wala nang ginawa kundi hindi mabuti ang ginagawa, di magkakaroon lang sila ng dahil mapira na eh. Siyempre may pira, lalong lalala lang yung gawain nila na hindi maganda. Di tataas ang krimen. Kaya dapat, idol ko pa naman yan si Senador Robin. Idol ko yan eh. Kahit may classes ako, pag may bagong pelikula yan eh, nagkakating classes pati ako eh. Panoorin ko lang yung pelikula niya. Magaling kasi, magaling. Parang totoo. Yung mga pelikula niya parang totoo. Bad boy ba? Bad boy ng Maynila. Yun nga, bad boy na. Mas mabuti pa sigurong gawin niya. Mag-bodyguard na lang siya kay Inday Sara pag darating na eleksyon. Balita ko magpipresident yun eh. Tumulong na lang siya dun, mabuti pa siguro. Sabagay, ano naman niya yan eh. Tsaka hindi maganda. Ang tao ngayon matatalino mga kapatid. Pag ngayon pa lang magbibitaw ka ng salitang ganyan, anong isipin ng tao? Buti pa kung 1 milyon muna bago. Buti pa 1 milyon muna bago buto. Kasi ganun ang lalabas niyan eh. Kailangan ng buto, kaya ganun sinasabi eh. Tiyak yan. Ganun ang isipin ng tao. Kasi maganda, pero 1 milyon malaking pera yan, di ang biro.
Kaya lang marami kasing kukontra dyan. Susubo lang ako mga kapatid ng konti dahil tatapusin ko na yung load kong to. Wala eh, loaded pa rin tayo. Dapat ina-drop ko to rito sa facility to sa Perez. Pero andito na ako. Nakatanggap ako ng message mga kapatid na dalhin ko na lang dito sa DC kasi cancel daw yung huling load ko, cancel, kaya uuwi na ako. Tayo mga kapatid para pauwi na. Kung cancel ang load, di cancel. Yan, ito ang tinatawag na Perez Moreno Valley. Maaga. Marami dito mga kabrad, yung mga puro facility ang nandito. Yan o, mga distribution. Kaya talagang usong-uso na yung online order na lang. Kaya ang mas mabuti pa siguro gawin mo, Idol Robin, pindutin mo na lang yung notification, yung bagtingan ba, saka mag-subscribe ka na lang dyan para lagi kang updated sa video ko. At least ang tagal-tagal ko nanonood ng mga pelikula mo eh, makabawi man lang ako sa'yo, pampihira ka. Eh ako hanggang ngayon eh, kumakayod pa rin sa dito sa California eh. Buti ikaw, biruin mo, senator ka na ngayon. At magiging presidente pa ba? Bigat tayo dyan ha. Dali-dali tayo mga kapatid. Hinihintay na ako sa bahay ng pinakamagandang babae sa buong mundo. Nagluto na raw ng masarap na pagkain. Mapapansin nyo mga kapatid yung lane dito maliliit, halos eksakto lang itong truck na dinadrive natin. Dadaan tayo sa mga mga kabrad bago tayo kumarahe. Dadaan tayo sa truck stop para i-full tank natin to. Meron pang kalahati pero bilang respeto sa kapartner, siyempre kailangan mong i-full yan bago i-garahe. Dito tayo sa Pilot. Karga tayo ng fuel dito sa Pilot. Habang kinakarga ang kabrad, pupul na natin yung tandem para hindi na tayo minto.
Hintay lang tayo ng konti mga kabrad. Medyo may problema yata yung unang nag-check-in. Para karoon kayo ng idea kung paano to pinapark. Kaya lang ito medyo may kahirapan kasi ano gusto nila pag pumasok ka slide all the way back yung tandem mo So yung trailer mo mga kabrad, yung gulong mo nandun, kita mo yan sa harapan natin yung gulong niya nasa pulian talaga. Kaya masilan yan pag inatras mo mga kabrad. Hindi yan katulad ng naka 40 ano ka. Hindi mahirap i-atras, pero pag ganyan medyo mapaling masyado. Konting ano mo lang naman na pila. Hindi naman tayo maaga. Wala pang 8 hours yan mga kabrad. Wala 12 7 hours lang yan kabrad. Kasi nag-umpisa tayo ng 5 Yan, dyan natin 39 mga kabrad. Yan tayo po park sa 39 na yan. Medyo masikip. Medyo mahirap to kasi naka-slide yung tandem niya sa likod. Kaya bagay may puwang tayo ron mga kabrad kung ayaw natin maghirap, pero tatry natin na close. Lagpas natin dalawa, maniobra. Tingnan natin kung makuha mga kabrad. See? Pasok na yan kabrad. Nahirap yung kuhanin ng isahan. Ano ko muna yung trailer kabrad Instagram. Hanap na tayo ng parking. Parada na tayo, uwi na. Tapos na wala na. 7 hours minus lunch 30 minutes, 6 hours and 30 minutes. Yan lang ang babayaran sa atin. Para tayo part time nito Sige mga kabrad, paalam muna ako sa inyo. Salamat na lang po sa mga pagsama nyo sa akin dito sa
Sa susunod naman na bukas bibidyoan ko yung pagpunta namin sa Asian Market, saka si Saldi ko pupunta sa bahay, maglalaro kami ng chess. Pero ito, hindi to si Saldi kung iniisip nyo, yung ano to, yung binansagang kong Saldi ko dahil kamukha niya. Kapitbahay namin to mga kabrad. Wala kaming ginawa pagka off ko, naglalaro kami ng chess. Kaya yun lang ang pinaka-hobby ko. Kaya babay na muna mga kabrad. Salamat.